Hello po, welcome back sa aking munting channel. Ngayon po, magdidemo po ako ng 3-way switch at 3 valve. At saka kasama po ang pag-install ng breaker sa panel box. Ngayon po, bago tayo mag-umpisa, tulad ng dati, kailangan i-test muna natin yung ating gagamitin na 3-way switch at saka breaker para po makasigurado tayong nasa good condition ang ating gagamitin. Ngayon po, ang tutorial pong ito ay para lamang doon po sa wala pang alam tungkol sa basic electrical connection sa ating ilaw, para po mapulutan nila ng aral o idea para makapag-DIY po sila sa kanilang bahay. Ngayon po, inulit ko nga, ang tutorial na ito ay para lamang doon sa mga wala pang alam tungkol sa basic electrical connection, wiring sa ilaw. Kung mayroon po man makapanood nito na master electrician, na ako po yung sumasaludo po sa inyo, kasi hindi biro ang isang electrician dahil ang kalaban natin dito ay kuryente. Ngayon po, mag-uumpisa na po tayo. Maglalagay po tayo ng mga breaker. Ito po ay 63 ampere ang ating gagamitin na main breaker. Ang wire po dito na ginagamit ay number 6 AWG 14 mm squared. Reversible po ito. Lalagay po natin dito sa panel box. Ganito lang po ang paglagay. Tapos ayan na. Tapos ito naman po yung 16 amperes natin para sa ilaw. Yung para sa ilaw natin, ang ginagamit na wire ay number 14 AWG 2.0 mm squared. Ito naman po 32 amperes para sa ating SPO, Special Purpose Outlet. Ngayon po, ang ginagamit dito ay number 10 AWG 5.5 mm squared. Yan. At ito naman po ang 20 amperes. Ang wire na ginagamit dito ay number 12 AWG 3.5 mm squared. Ganyan lang paglagay ng breaker sa panel box. Ngayon po, bago natin umpisan mag-wiring, dapat tulad ng dati, sabi ko, dapat i-test muna natin kung nasa good condition ang ating mga gagamitin. Ngayon, i-continuity lang naman natin itong breaker kung nasa good po ba ang mga breaker natin. Ngayon, isit lang natin sa times 1. May indicator po siya. Itong tester natin. Ngayon, lahat po ito naka-off. Pag naka-off po, dapat hindi siya pumalo yung ating tester. Pag naka-on, dapat mayroon pong palo. Ito, naka-off, dapat hindi po siya pumalo. Yan. Pag in-on ko po, dapat po bumalo po siya. Yan. Tingnan nyo ang tester natin. Pumapalo po siya pag naka-on po ang ating breaker. Pag naka-off po, dahil naka-off po siya, dapat walang palo. Wala pong palo. Pag in-on ko, dapat may palo po siya. May palo po. Pag naka-off, wala. Wala. Pag in-on ko, dapat mayroon pong palo. Pag naka-off, dapat wala. Wala. Pag naka-on, dapat mayroon pong palo. Yan po ang masasabi natin na good condition ang ating mga breaker. Ngayon po, ang isusunod natin yung
dalawang 3-way switch. Kasi ang i-install natin ngayon ay ang tulong bulbs at saka 3-way switch, dalawang 3-way switch. Ang pag-test po nito, itong may number 1 at saka 3, dapat wala pong continuity ito. Ang may continuity lang dito, itong 0 at saka wala siyang nakalagay. Dapat may continuity itong 0 at saka yung walang nakalagay. Itong may nakalagay na 1 and 3 na magkatabi, dapat pag tinest mo ito, dapat walang palo. Dapat walang continuity yan. Pag dito sa may 0, yan. Pumapalo po yung ating dapat may continuity dito sa may 0. Dito sa 1 and 3, dapat wala yung continuity. Babalik siya. Pag inon ko, dapat pumalo siya. Yan. Pag inop ko, babalik siya. Pag inon ko, dapat papalo siya. Ganyan lang ang pag-test ng 3-way switch. Umpisa na po natin mag-wiring. Ito po may nilagay na po ako dito na line 1 at saka line 2. O di kaya neutral. Kasi ang service provider po namin dito ay line to neutral. Kaya ang ginamit ko pong wire, puti at saka black. Color coding po tayo para masundan po nyo yung ating gagawin. Step by step po, ituturo ko po sa inyo para maintindihan niyo po kung paano mag-connection ng 3-way switch at saka tatlong bulb. Ngayon po, ilagay po natin yung receptacle. Dito po sa receptacle, huwag kayong magkamali dito maglagay ng live at saka neutral. Dito po sa gilid, dito po nyo ilagay yung neutral. Yung sa gitna, dyan po nyo ilagay itong itim na return. Kasi itong return, pag switch on nyo, magiging live ito. Kaya, importante na hindi magkamali kayo dito maglagay. Ito pong nasa gilid, neutral dapat dito ang ilagay. Yung sa gitna, yung return. Malinaw po tayo dyan. Kasi 3-way switch ang ating i-install. Pagsasama-samahin lang natin yung return. Pero unahin muna natin yung neutral. Masundan nyo yung ating pagdidemo. Lagyan natin ng wire na neutral para sa supply papunta dyan sa pangalawang 3-way switch. Pagsasama-samahin lang natin itong tatlo, yung galing sa bukalya at saka home run at saka yung galing dito sa line side na neutral. Ngayon, i-splice lang natin. Pagsama-samahin lang natin itong tatlo. Ganyan po. Ipitan lang po nyo para hindi mag-loose. Ngayon putulan nyo ng kaunti dito. Tapos ako po binabaluktot ko po ito para hindi po dito matulis. Kung minsan yung electrical tape pwede po matusok kung
may matulis dito. Kaya ako po, binabaluktot ko po. Paglagay naman ng electrical tape, kung anong kapal ng insulator ng wire, ganon din kakapal yung electrical tape na ilalagay nyo. Ngayon po ako, dahil demo lang naman po ito, ang ilalagay ko po ay manipis lang po. Yan. Ilagay na natin yung unang bukilya at ilagay na naman natin yung pangalawang bukilya natin. Ang 3-way switch po ay ginagamit po yan sa mga hagdanan at saka sa hallway. Diyan po ginagamit ang 3-way switch. Kung sa hagdanan mong ikakabit, pag akyat mo, i-on mo yan. Pag dating mo sa taas, pwede mo i-off. Kaya yan po ang function ng 3-way switch. Yan po, higpitan lang po natin. Pag-splice. Tapos tuwalan ng kaunti at baluktutin. Ako po, binabaluktot ko po ito para mas maganda. Ngayon po, tipan na po natin. Tulad ng sinabi ko, hindi ko nakakapalan ito kasi demo lang naman. Pero kung sa actual, dapat makapal po ang ilalagay nyo. Yan. Ito po yung pangatlong itong receptacle. Yung return, pag sama-samahin lang natin dito. At yung neutral po, samahin lang natin itong dalawa. Galing sa bukilya at saka yung humra natin. Galing sa line to o neutral. Yun po. Tapos, balaktutin. Ganyan lang po. Tapos, lagyan ng electrical tip. Yan. At ito naman pong return, pagsasama-samahin lang natin. Tapos, lalagyan natin ng return papuntang switch dito sa pangalawa nating 3-way switch para masuplayan po siya. Ngayon po, itong galing dito sa tatlong bukilya na return, pagsasama-samahin lang natin itong tatlo at isasama na natin yung itong tatlong sa bukilya at isasama na natin yung papuntang sa pangalawang 3-way switch natin. Itong apat na ito, pagsasama-samahin lang natin kasi sabi ko nga itong dalawang 3-way switch, controlled niya ang tatlong valve. Pag inon natin dito sa kabila, pwede natin i-off sa kabila sang 3-way switch. Ganyan lang po. Tapos baluktutin. Mas lagyan ng electrical tip. Hatak.
higpitan lang po, hatak. Tapos baluktutin, i-reverse. Yan. Tapos na tayo sa yung neutral, tapos na tayo, tapos yung return ay kabit na natin. Kasi dalawang 3-way switch lang naman yung ating ilalagay para sa ating tatlong valve. Yan. Ngayon, maglalagay din tayo ng wire papunta dito sa unang 3-way switch natin, tapos i-connect natin dito sa live para masupplyan yung unang 3-way switch natin. Ganun lang. Para sana na susundan nyo yung aking ginagawa para makuha nyo yung pag-install ng 3-way switch. Sabi ko nga, baluktutin para hindi matalim dito sa may dulo. Ngayon, lagyan natin ng electrical tape. Sabi ko nga, excuse me, kung ano kakapal yung insulator ng wire, ganun din kakapal pag sa actual na paglalagay nyo ng electrical tape. Ako po, dahil demo lang naman ito, hindi ko na po kakapalan. Yan. Ito yung para sa return natin sa pangalawang 3-way switch natin. Yan. Maglalagay tayo dito ng traveler kasi pag 3-way switch ang ating ini-install, kailangan may traveler po yan. Lalagay po tayo ng traveler. Ang ginamit ko pong wire dito, black, kasi ito lang po ang mayroon ako available dito sa akin. Maganda sana kung ibang kulay yung gamitin para nakikita nyo yung pagkaiba ng kulay. Ito po yung traveler natin. Dalawa po sila. Ngayon, kakabit na natin yung 3-way switch dito sa ating traveler. Ito pong switch na ito, 3-way switch, may nakalagay dito na 1 and 3 at saka 0. Yung 0, dyan po natin ilalagay yung live. Doon sa kabila, yung return ang ilalagay natin. Kaya itong 1 at saka 3, yung traveler ang ilalagay natin. Kung sa 1 dito ilagay natin yung isang linya, doon sa 1 din natin ilalagay yung 1. Ito po yung 1. Lagay na po natin. At saka yung 3, lagay natin sa number 3. Yan. At yung live, dito naman po sa 0. Yan po. Tapos na po tayo dito sa isang 3-way switch. Ilagay na po natin. Mayroon pong 3-way switch
Ang kadalasan po, wala pong sign dito na para sa on. Plain lang po siya. Yung kadalasan na 3-way seats, wala po siyang sign na para sa on. Ito pong nandito sa akin, may sign po siya na sa on. Yan. Tapos, kabit natin yung takip niya. Yan. Ito naman po yung pangalawang 3-way switch. Tulad ng dati, may nakalagay 1. May nakalagay dito 1 at saka 3. Yan po. Ito naman po dito sa 3. Yan. At itong return dito naman po sa 0. Dito sa kabila yung return, yung dito sa kabila, yung dito sa isang 3-way switch, yung live ang nakakabit. Ganun po ang pag wiring connection sa 3-way switch. Yung sa kabila, yung live, at dito sa pangalawang 3-way switch, yung return ang ilalagay nyo. Hindi na po live. Pero kadalasan po sa 3-way switch, wala po siyang sign. Sana po nasusundan nyo yung aking ginagawa. At sana po mag-subscribe po kayo sa akin, sa aking munting channel. Marami po pa po kayong mapupulot dito na kaalaman tungkol sa basic electrical connection sa ating bahay. Yun na po. Lagyan na natin yung takip. At ito naman yung ating ilalagay. Demonstration na ito para po magamit niyo po yung kalaban dito sa inuulit ko yung ang tutorial na ito ay para lamang doon sa wala pang alam tungkol sa electrical wiring sa ilaw, para po ito sa kanila, para po pulutan nila ng kaalaman. Sana po nasusundan nyo yung ating ginagawa. Step by step po aking tinuturo dito para masundan nyo. Sabi ko nga, install natin 3-way switch, dalawa po sila at 3 bulb po. Yan. Isa lang ating lalagay dahil for demonstration lang naman ito. Pero kung sa actual dapat nakapix talaga yan. Ngayon po, dahil tapos na po tayo mag wiring, i-test po natin kung may mali ba sa ating ginawa. I-short circuit po natin. Ngayon po, isit lang
isit lang po sa times 1, hindi kaya times 10. Yan, may indicator po, functional naman yung tester natin. Yan po. Ngayon po, pag pumalo po siya, ibig sabihin may mali sa connection natin dito. Pag hindi po siya pumalo, ibig sabihin goods po yung ating ginawa. Ilalagay ko na po, i-short ko muna. Functional naman yung tester natin. At ito po, yan. Hindi po siya pumalo. Ibig sabihin, goods po yung ating ginawa. Dito po sa digital tester, baka hindi nyo nakikita dyan, set lang natin sa ohms, continuity, tapos lagyan natin ng ilaw. Ngayon po, tumutunog po siya. Ilagay ko po itong SunDisk Pro, i-short ko muna, functional naman, tapos ilagay ko dito, hindi po siya tumunog. Ibig sabihin, okay po ang ating connection. Ganyan lang po. Ngayon po, dahil okay naman yung i-terminate ko na po dito sa breaker. Sabi ko nga kung sa kanan yung neutral, dapat lahat nasa kanan. Yung live kung sa kaliwa, dapat lahat nasa kaliwa. Para hindi po magkabaliktad. Ganyan lang po. Higpitan nyo. Yan. Ngayon po, ito naman yung para sa ating main breaker 60 ampere. Tulad kanina, sinabi ko nga ang wire na ginagamit dito galing sa service entrance. Ang standard po ay number 6 AWG 14 mm squared. Pero dito dahil demo lang po, maliit lang po yung aking ginagamit. For demo purposes lang po naman. Pag nag-determinate po kayo dito, dapat palagi pong naka-off ang breaker. Para sigurado pong safety tayo. Galaw-galawin nyo kung mahigpit na. Pag mahigpit na, okay na. Yan. Ngayon po, tapos na po tayo mag-wiring. Lagay natin yung valve. Yan. Ilagay muna natin yung bus bar. Ito pong bus bar ay para po ito sa 2-pole na breaker. Kasi 2-pole po itong breaker na ito. Mayroon naman pong breaker na 1-pole. At iba naman po ang ginagamit doon na bus bar. Ito po para po sa 2-pole. Yan po. Yung bus bar po na 1-pole, para naman po yan sa 1-pole na breaker. Ito po ay para sa 2-pole. Lagay na po natin dito.
Yan. Tapos higpitan lang po. Yan. Higpitan lang po. Yan. Mahigpit na po. Ngayon po, ipa-power on na po natin. Tapos susukatin po natin yung voltahe niya. At saka kung may supply na po tayo. Pa-power on lang po. Ngayon po, pag nag-power on na po tayo, kailangan huwag niyong kalimutan dito sa analog tester natin na isit po, kasi nasa ohms po tayo ngayon, times 1, times 10, nasa ohms tayo ngayon. Dapat huwag niyong kalimutan na isit po sa AC volts 250 para hindi po masira ang ating analog tester. Yan po, nakasit na po sa AC volts, nasa 250 po. Susukatin po natin yung voltahe kung ilan bang pumapasok na voltahe. Okay, nakasit na po sa AC. Yan. Nasa 230. 230 volts. Dito po sa digital tester, para makita nyo, isit lang natin sa volts. Tapos, isit sa AC. Lagyan natin ng liwanag. Sukatin natin dito sa digital kung ilan bang voltahe ang mayroon. Nakasit na po sa AC. Lalagay na po natin. Susukatin natin kung ilan bang voltahe ang pumapasok. Yan. 222. 222.5. Yan po. 222.6. Nagbabago-bago siya sa point. Pero 222. Yan po, mayroon, ibig sabihin, mayroon po tayong supply. I-on na po natin kung gagana ba ang ating ginawa. Una, dito sa main breaker natin na 63 ampere. At dito naman sa ilaw. Yun. Dapat, pag inon ko dito, iilaw siya lahat. Itong tatlong bulb. Tapos, pag inup ko dito, dapat ma-off siya sa kabila. Pag inon ko naman dito sa kabila, sa pangalawang 3-way switch, dapat mag-off siya. Pag inon ko dito sa unang 3-way switch natin, dapat mag-on po siya. I-on na po natin. Yan. Umilaw po. I-off ko po. Yan. I-on ko po. I-off ko po dito. Yan. Nag-off po siya. I-on ko naman po. At i-off ko dito sa kabila. Yan. I-on po ulit natin. I-off natin dito sa kabila. Yan. Ito po ay ginagamit sa hagdanan at saka sa mga hallway. Yan, dyan po ginagamit ang 3-way switch. Yun, ulitin natin. I-off ko po. I-on. I-off ko po dito sa kabila. I-on. I-off sa kabila. Yan po. Yan po ang function ng 3-way switch. Ngayon po, i-off ko po dito sa breaker. I-on ko po. I-off ko naman po dito sa main breaker natin.
Yan po. Yun ko po. Yan. Ngayon po, lagyan po natin ng takip para maganda naman pong tingnan. Sana po nasundan po niyo yung aking ginagawa para po mapulutan po ninyo ng aral po. On po, tapos na po tayo. Siyop ko na po. Yan. Tapos na po tayo. At salamat sa inyong panonood. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Marami pa po akong i-upload na mga i-demo ko po na tungkol sa basic electrical wiring connection sa ilaw at sa iba pang mga i-demo natin. Kaya po, inuulit ko po, sana po mag-subscribe po kayo sa akin at pindutin ang notification bell para po updated po kayo sa aking susunod na i-upload. Salamat po. Sana po pagpalain po tayo ng may kapal. Thank you.